Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. Balikan ko lang yung dito sa ICI. Kamusta po yung tingin ninyo? Kontento ba kayo sa performance ng ICI? Tapos ang pinaka-latest ngayon sa kanila, napapatuloy naman yung kanilang sinasabing investigasyon. Nung una, mayroong public hearing, no? Naka-live stream. Pero yung iba naman na sasalang doon sa investigasyon, hihiling naman ng executive session. Ang isa pa sa mga latest din ngayon, ay yung pagbibitiw po ni dating DPWH Secretary Babes Singson. Anong basa niyo po dito, Kong? Well, Admar, good morning, no? Una sa lahat, wala akong alam sa ICI. Dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa nilang investigasyon. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yun din tingin ko yung pananaw ng maraming tao. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na gagawin tungkol dito, may referral na gagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Eh tingin ko huli na. O yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Eh talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one eh. So sa akin, Admar and Jade, hindi ako naniniwala sa ICI. From day one, naging parang moro-moro ang ginawa nilang investigasyon. Ayun, lumabas yung mga pangalan, iilan-ilan, yung mga maliliit na pangkawani ng DPWH at saka yung mga contractors. Yung mga congressmen, nakita natin nag-report doon. Sabi, nagpunta daw, nagsalita. Ay, ano nangyari? Anong tinanong nila? Anong lumabas sa kanilang katanungan? So, we will never know what transpired during the investigation of the ICI and what was the actual result of those investigations. Kasi kung transparent yan from day one, alam natin ba't hindi tinanong to? Mali ata yung tanong dito. Ba't hindi sinundan itong mga bagay na to? In the case of Sergeant Cotesa, mukhang lumalabas. Kasi nung una sabi nila, hindi, winelcome ng ICI, tinanggap ng ICI at parte yun na magiging kaso. Eh lumalabas, wala namang ganun. Because in the first place, hindi natin siya nakitang pinatawag. Hindi natin alam kung anong ginawa sa affidavit niya. So doon sa katanungan mo, Admar, muli, inuulit ko, wala. Wala akong nakikitang resulta sa ICI. At wala ako nakikitang resulta sa Senate investigation na sana itong dalawang to. Kasi yung Kongreso wala. From day one talagang wala na eh. Tumaob na kaagad eh. Himinto kaagad sila. Itong dalawa sana to inaasahan natin, hindi rin nangyari. Opo, meron silang live stream nung isang araw, tapos kahapon ata meron din silang live stream. Pero karamihan po sa kanilang mga iniimbestigahan nagsabi ng executive session. So hindi rin maila-live stream din nila yon. Pero ihambing natin dito naman sa mga oral arguments sa Korte Suprema, lalo na yung mga celebrated or yung mga malalaking issue. Bukas naman yun, Congressman. So kumbaga,
hindi siya, kasi meron silang agam-agam nung una na hindi pwede itong kasi daw paglabag daw sa privacy, ganito, ganyan. Marami silang mga palusot ba o rason, kaya hindi sila magla-livestream. Pero nagawa naman ng kataas-taasang hukuman, nagawa naman dyan sa Senado para malaman ng taong bayan talaga mali yung pagtatanong ni parang hindi ma-assess ng tao Pero sinasabi nila transparent sila. So kumbaga meron pa bang pag-asa, Congressman, na maisiwalat na talagang independent, kung meron pa bang independent? Kasi dito sa Senado, sinasabi na po na maglalabas sila ng initial na committee report. Parang wala na yatang dugtong yung nakalipas na kanilang investigasyon. Well, Admar, una sa lahat, yung mga investigation na ginagawa, yung hearings na ginagawa sa korte or sa ombudsman or sa Supreme Court, yan, or any other court, option nila yan to open the hearings if they want to make it publicized. Of course, sabi nga nila, di ba minsan, teka lang, legal to kailangan namin pag-usapan to in an atmosphere na we are not influenced, na walang gulo, na kung ano man. Pagdating dito sa Blue Ribbon Committee and sa ICI, hindi naman siya formally a legal forum or a legal body. At mas mahalaga dito, Admar, ang tingnan natin ay yung taong bayan ay talagang galit na galit doon sa nakita at narinig doon sa initial na mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Kung magkano bilyon-bilyon na korupsyon ang naririnig at nakikita nila. Si Saldico, na napakalaga nung kanyang mga sinasabi sa ngayon, inamin na niya kung ilang bilyon. Kung maririnig mo, Admar, no, sabi niya doon nagpapasok, nag-insert si Pangulong Bongbong Marcos, 100 billion pesos at diniliver ko sa kanya ang 25 billion pesos. Lumabas si Senator Ping, sabi ni Senator Ping, sandali lang, hindi ikaw yan. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, sila yan ang nag-deliver kay Traigib, Ulaybar, Yusek, kay Adrian Cristobal, Yusek, para mapunta kay Secretary Pangandaman at saka kay E.S. Bersamin. So, yung binabanggit niya na yon, galit na galit ang taong bayan nung kinorek. Sabi ni Saldico, mali yan. Hindi 26 billion yan, kung hindi 52 billion ang pondong yan galing sa ibang pondo. So immediately, may sinasabi si Saldico na 25 billion na siya ang nag-deliver kay Pangulo at kino-confirm niya ulit yung 52 billion na yung binanggit na dineliver na ni Yusek Bernardo at sinabi niya hindi 26 yan, 52 billion yan. So dyan pa lang 77 billion na ang nakikita natin na pinag-uusapang korupsyon na inilabas ni Saldico. Gustong marinig ng taong bayan yan. Gusto nilang malaman ano bang totoo, saan napunta na pera at sinong kumuha. Ang problema natin dito, Admar at Jade, may pinagtatakpan sila. Ayaw nilang madikit to kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang makonekta to yung delivery na binanggit ni Gutesa at binabanggit ni Saldico kay Speaker Martin Romualdez. Ayaw nilang marinig yung investigasyon at makita kung paano naidikit to kay Pangulong Bongbong Marcos. Paano sinasabi ni Saldico na nag-deliver siya kay Bongbong Marcos? Nasaan na si Traigib, si Adrian, si E.S. Bersamin, at saka si Secretary Pangandaman? Tatagdagan ko pa. Nung magsalita si Gutesa, anong sinabi niya? 90 po kami. May inimbestigahan ba ang ICI tungkol doon na nag-deliver ng pera kay Speaker Martin Romualdez? 90 yun. Ang Blue Ribbon Committee ba, pinatawag yung mga taong yon? May dalawang tao na critical sa investigasyong to. Si Mark Teksay at si John Paul Estrada. Sino ba sila? Sila ang mga assistant ni Saldico. Anong sinasabi ng lahat ng tao? Magmula kay Henry Alcantara na isang district engineer at kay Saldico na binanggit din na itong mga taong to ang kumukuha ng pera at nagdi-deliver. At sila din ang nagdi-deliver kay Martin Romualdez, ang binanggit ni Saldico, at kasama na nag-deliver kay Pangulong Bongbong Marcos.
may listahan yung dalawang taong yun. Pinatawag ba ng Blue Ribbon Committee? Pinatawag ba ng ICI? Hindi. Kasi pag tiningnan mo yung lahat ng mga taong to at yung sinabi ni Sergeant Gutesa, direktang-direkta, delivery ng pera. Hindi kumita yung mga taong yan nagdi-deliver ng pera. At ito ang magkokonekta kay Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa tingin niyo po, Kong Mike, kung ang inaakusahan po nito ni Congressman Zaldico at ng iba pang mga witness ay ang mga Duterte, mabilis po siguro yung investigasyon. Wag na lang nating idikit doon kay Duterte, yun lang kay Zaldico. 4 na buwan, hindi nila kinakasuhan. Nung binanggit na yung Pangulong Bongbong Marcos, ayun, bigla na lang nakasuhan si Zaldico. Kaya ako, iniintay ko na lang si Mark Teksay. Asa na yan? Si Paul Estrada, nasa na yan? At saka tama yung binabanggit mo. Admar, masyadong every time na lang na may isyong lumalabas, ibabalik nila kay Duterte. O sige, imbestigahan nyo rin. Wala namang problema. Pero ito muna nakita natin at nandito yung 2025 budget kasi nandyan lumabas yung mga ghost projects. Alam mo, ang problema pa sa ghost projects, hindi mo pwedeng patagalin. Dapat agad-agad i-address ang mga isyong to. Opo.